Naku po, nagsisimula na naman po ng fake news ang China. Nako, ito po title nito ay video ng umano'y panunutok ng baril ng mga tauhan ng BRP Sierra Madre. Inilabas ng China mula po ito sa News 5 Everywhere. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para po ma-update ka kapag naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Inaakusahan ngayon ng China ng panunutok ng baril sa kanilang Coast Guard ang mga sundalo natin na nakastasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nangyari yan sa kasagsagan ng resupply mission dahil inagaw naman daw ng China at itinapon pa sa dagat ang mga pagkain na para sana sa mga Pilipinong sundalo. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Isang bagong video ngayon ang pinapakalat ng China para akusahan ang panunutok ng baril ang mga sundalong Pilipino. Saan yung panunutok ng baril dyan? Kamay yan eh. Oh, nakatulong gano'n eh. Saan yung panunutok ng baril dyan? Isipin niyo yan eh, no? Grabe talaga itong China to eh. Na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre ng Philippine Navy sa... Baril ba yan? Nakatutok ba? Ang labo, hindi naman malinag talaga eh kung tutuusin eh, no? Saka anong ginagawa nyo dyan? Teritoryo ng Pilipinas yan. Diba? Nasa EEZ namin yan, yung BRP Sierra Madre. Anong ginagawa nyo dyan kung tutuusin? Ang China ang trespassing dito. No? Saka kung sakasakali man tinutukan man sila ng baril talaga, dumidepensa lang po itong mga sundalo natin dito kasi po pinapasok po sila eh. Nagre-resupply mission, ini-intercept nila o kinukuha nila. Kinuha pa nila yung pagkain at itinapon doon sa dagat. Diba? Mga hayop talaga itong mga Chinese na to eh. Diba? Kung tutuusin, dapat nga tayo pa nga magreklamo dito eh. Kasi ginagawan tayo ng ganyang action eh. Sa Ayungin Shoal, nangyari umano ang insidente nitong May 19 sa kasagsagan ng airdrop supply mission ng Pilipinas para hatiran ng supply ang mga sundalo. Base sa video na inilabas ng Chinese state broadcaster na CCTV, pinapalabas nitong nanutok raw ng baril ang dalawang armadong sundalo ng Pilipinas na nasa deck ng barko nang lapitan sila. Saan yung pagtutok dyan? Yung mga tauhan ng China. Kung baril man yung hawak niya, nakababa eh. Diba? Saka kayo kasi yung trespassing dyan. Diba? Nasa EEZ yan ng Pilipinas. Talaga tong China na to, talagang mapaggawa talaga ng fake news talaga eh. Diba? Tayo pa naaargabyado talaga dito eh. Di ba kung tutusin tayo yung nagtataboy dapat sa kanila. Grabe tong China talaga. China Coast Guard. Bagamat hindi na pinakita sa video, lumabas din sa ilang ulat na inagaw umano ng China ang hinulog na supply sa barko. Saka itinapon ang mga pagkain sa dagat. Isipin nyo yun, di ba, yung pang ng China talaga sa atin. No? Pagkain yan ng ating mga sundalo dyan sa BRP Sierra Madre. Di ba? Kinuha nila at itinapon sa dagat. Sayang yung pagkain. Isipin nyo yun. Diba? Sinasabi nila na tayo ang nagpo-provoke dyan sa West Philippine Sea. Pero sila yung gumagawa ng ganyan kung tutuusin. Alam naman ng buong mundo yan. Kitang-kita na ng buong mundo kung anong kagaguhan ng ginagawa talaga ng China dyan. Diba? Isipin nyo yun ng pagkain na para sa ating mga sundalo dyan sa BRP Sierra Madre pero tinapon nila sa dagat. Hinarang din umano ng China Coast Guard ang medical evacuation sa isang sundalong may sakit. Isipin nyo, di ba, oh, sundalo may sakit yun, medical evacuation, hinarang nila. Isipin nyo yun. Emergency yun, medical emergency. Kailangan madala sa ospital yun, medical emergency, may sakit. Grabe talaga itong China tumambaliktad talaga, no? Tayo pa ngayon na naman ang masama, di ba? Ganyan po sila kagago talaga. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ng News 5 ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng gobyerno tungkol dito. Pero kung 2016 arbitral ruling ang pagbabasehan, malinaw na iligal ang pagpapatrolya ng China sa Ayungin Shoal na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaya yung sinasabi ko po sa inyo, no? Sila po ang trespassing dito kasi po kung susundan talaga yung arbitral award na panalunan natin noong 2016, teritoryo po natin yan, yung kinalalagyan ng BRP Sierra Madre. Sipin nyo yun, di ba? Kung sa legal po talaga, no, talo po sila sa atin. Ating teritoryo po yan, no, nasa EEZ natin yung BRP Sierra Madre na yan. Sila ang trespassing. Nakakagigil tong China na to. Ilang beses nang nagbanggaan ang mga barko ng China at Philippine Coast Guard sa bahaging yan ng West Philippine Sea. Pero ayon sa China, malapit na raw silang mapuno. Yan ang babala ng Defense Minister nila sa pagdalo nito sa Security Forum ng 21st Shangri-La Dialogue sa Singapore nitong weekend.
Ayon sa opisyal, matagal na raw nagtitimpi ang China sa gitna ng umano'y panghimasok Talaga at ba? panghahamon ng ibang bansa sa South China Sea. Pero may hangganan daw ito. Talaga ba, Dodong? Ay nako, Dongdong. Kung matagal na kayo nagtitimpi, ay nako, sige na. Mapuno na kayo, no? Pero sa tinagal-tagal ng panahon ng pagtitimpi nyo, ang dami nyo nang hinaras dyan sa West Philippine Sea, ang dami nyo ng winater cannon dyan, ang dami nyo ng, kumbaga, ginawan talaga ng kabulastugan dyan. Isipin nyo, Malaysia, Indonesia, Vietnam, India, Japan, walang nangyari. Yung Taiwan, ba, sinugod nyo na, pinalibutan nyo na, anong ginawa nyo? Wala. Di ba? Sige na, manggigil na kayo, mapuno na kayo, simulan nyo na. No, simulan nyo na yung sinasabi nyong gera na yan. Pero hanggang ngayon wala. Kasi alam ng tao, alam namin na hindi kayo basta-basta pwedeng magdeklara ng gera kasi alam nyong mangyayari. Diba? Bagsak ang ekonomiya ng China, lalong babagsak yan. Lahat ng accounts nyo ay mapiprease at talagang kukuyugin kayo ng Asian countries. Lalo na sa Southeast Asia. No? Merong Mutual Defense Treaty, lalong-lalo na ang US at ang Pilipinas. Pati ang Taiwan. Alam na alam nyo na mahihirapan kayo at kukuyugin kayo ng mga bansang yan. Dahil merong Mutual Defense Treaty at allied nation, no? Hindi nyo kakayanin kung kayo ang magsisimula ng gera. Kaya wag na lang nating ma-wish o na may mamatay din sa atin, no? Sa atin dyan sa West Philippines, sa mga PCG natin. Kasi nga, ma-invoke na po yung kasunduan, no, between sa US noon. Kasi po pagka may namatay po talaga sa atin, sa part po natin, ay lulusob na po talaga si Big Brother, ang ating kaalyadong US dyan sa China. Maaring yun na po magsimulan ng gera talaga pag ganun. Kaya nako, Dodong, sige na, mapuno na kayo. Tingnan natin kung kakayanin nyo. Real talk lang po tayo dito, no? Kasi po halos lahat po ng bansa ay nakasuporta po sa atin. At hindi lang naman po tayo ang kalaban ng China. No, lahat po dyan sa nakapalibot dyan sa West Philippine Sea ay kalaban po nila. Wala po silang kakampi. At panghahamon ng ibang bansa sa South China Sea. Pero may hangganan daw ito. Walang bansang direktang pinangalanan ng opisyal. Pero malinaw na Pilipinas at Amerika ang tinutukoy nito na pareho ring dumalo sa forum. May umiiral na Mutual Defense Treaty ang Amerika at Pilipinas at isa ito sa mga bansa na sumusuporta sa posisyon natin sa West Philippine Sea. Ayun na sinasabi ko, diba? Merong Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ang US. Subukan nyo. Diba? Kayo ngayon ang ihimasok, isipin nyo, pumasok kayo sa BRP Sierra Madre sa location na yun. Teritoryo ng Pilipinas yun, pinalalunan yun, diba? Ng Arbitral Award ng 2016. Nanalo ang Pilipinas doon. Nasa legal yun, international law. Tutuusin, di ba, dapat kayo nga yung kinakasuhan niya sa ginagawa niya sa West Philippines. Kayo yung nananakit eh. Anong pagpurbok yung sinasabi nyo na ginagawa ng Pilipinas? Ginagawa lang ng Pilipinas ay mag-resupply mission doon sa BRP Sierra Madre. Ginagawa lang ng mga mangingisda dyan sa Baho de Masinloc. Ay, mangisda lang. Pero anong ginagawa nyo? Kinukuha nyo rin yung mga isda nila at pinapalitan nyo ng malapit na ma-expired na noodles. Diba? Kayo yung hayop dyan sa West Philippine Sea. Isipin nyo yun, di ba? Pero ang pinakainalmahan ng Beijing, ang pagde-deploy ng American ballistic missile system sa joint exercise ng Pilipinas nitong Abril. Natatakot lang kasi yung China kasi alam naman talaga nila napakalakas po ng US, no? At syempre po hindi naman po sa walang bahala lang ang US. Tutulong po talaga ang US sa Pilipinas kasi nga po may Mutual Defense Treaty. Diba? Allied nation ang Pilipinas at ang US at maraming pang bansa. Magkakaalyadong bansa yan. Diba? Kaya gigil na gigil tong China, syempre nga naman, sila ay walang kakampi dito at alam po nila na pag nagsimula sila ng gera dito ay sila po ay mapupulbos talaga. No? Wala po talaga silang kakampi. Babala ng Chinese official, pinapalala lang ng mga ganitong aktibidad ang tensyon sa rehiyon. Malapit din sa Taiwan ang Pilipinas na suportado rin ng Amerika. Oh, di ba? Isipin nyo yung Taiwan pagkaliit-liit na bansa niya. Malaki pa nga Luzon natin dyan eh. Isipin nyo yun. Hindi nila makubkob, di ba? May pa simulation pa silang nalalaman kung paano nila atakihin yung Taiwan. Pero wala po. Pinalibutan na nga na raw nila yung Taiwan. Pero wala. Pero ang Taiwan po talaga ay pumapalag po talaga sa kanila. 'Di ba? Pinakitaan din sila ng ng Taiwan kung gaano kalakas ang Taiwan, 'di ba? Isipin niyo 'yun, 'di ba? Pagkalit dito bansa hindi nila
mapasok-pasok, di ba? Tayo pa kaya? Na lalo't meron din tayong kaalyado, di ba? Ang dami nating bansang kaalyado kung tutuusin na malalakas, lalong-lalo na si Big Brother US. Di ba? Kaya ganyan po kagigil po ang China, pero wala naman po silang magawa. Puro lang po silang ngaw-ngaw. Ngaw-ngaw na ngaw-ngaw yung China na yan, no? Ilang dekada na po silang gumangaw-ngaw. Ilang dekada na po sila nangaharas sa iba't ibang bansa. Pero ano po nangyayari? Wala. Kung iisipin, ngayon pa kaya, di ba? Sa tinagal-tagal ng panahon, hindi po nila gagawin yan. Alam po nila ang kalalagyan po talaga nila. Isa rin ito sa rason kaya mainit tayo sa China. Git naman ni Pangulong Bongbong Marcos, kung lumala pa ang tensyon, dito natatawagin ng Pilipinas ang mga kaalyado nitong bansa gaya ng Amerika. Tama, at ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay talagang masigasig, no, na sinasabing we will not yield. At kung may mangyayari po talaga na may mamatay po talaga sa atin dyan sa mga PCG natin dyan sa West Philippine Sea o kahit na civilian, sinasabi niya nga na we will act accordingly. Diba? Ganyan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, diba? May paninindigan na ilaban po ang ating bansa. Nako, kung yung ex-president po natin yan, baka sinabi, nako, sige po, sakupin nyo na kami. Gawin nyo na kaming probinsya ng China. Nako, pero po ang ating Pangulong Bongbong Marcos po ay hindi ganyan po. No? Naninindigan po ang Pangulong Bongbong Marcos, talagang ipinaglalaban po ang ating karapatan. No? At ang ating bansa po talaga. Ganyan po siya. Ganyan po dapat ang ating presidente. Tiniyak naman ni US Defense Secretary Lloyd Austin ang suporta ng Amerika sa Pilipinas. Pinuri rin nito ang paninindigan ng Pilipinas sa posisyon nito sa West Philippine Sea. The harassment that the Philippines has faced is dangerous, pure and simple. And we all share an interest in ensuring that the South China Sea remains open and free. Yun nga yun di ba? Isipin nyo, di ba? Kahit anong mangyari ay tayo ay hindi po tayo yuyuko dyan sa China. Diba? Ginagawa ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang lahat para po ipaglaban ng ating ang ating teritoryo diyan, lalo-lalo na sa West Philippine Sea. At nakikita na po ng buong bansa, ito mo kasasabi niya lang, no, na kumbaga nabibilib po sila sa ating paninindigan na ilaban po ang ating karapatan. At nakahanda po silang tumulong talaga kung sakasakali may mangyari pong gera between China at ang Pilipinas. Kahit na po yung Taiwan, no, talaga pong susuportahan po yan ng US. Lahat po ng ng tulong po ay ibabagsak po talaga sa atin kasi alam po ng buong mundo talaga na tayo po ang argabyado dito, no. Tayo po ang hinaharas po talaga diyan sa West Philippine Sea ng China. Nagbabalita mula sa frontline. Ayun lang po, no, ate po nagawan po ng reaction video to. Ilagay niyo na lang po sa baba sa comment section kung ano pong nararamdaman nyo dito po sa balitang to na fake news na naman ng China, na tayo po talaga po ang ginagawan po nila ng butas po dito, no? Kumbaga tayo daw po yung nagpo-provoke, nanutok pa daw po ng baril, pero sila po talaga yung trespassing dyan sa sa BRP Sierra Madre, no? Kung tutuusin, no, pwede po natin sa legal na paraan po yan, di ba? Sa sa international law, dahil atin po yan. Tayo po ang nanalo dyan, no, sa Arbitral Award sa 2016. Sila po ang trespassing dyan. Ingat po kayo lahat, until next time. Kung hindi ka po nakasubscribe, please subscribe para ma-update ka kapag naglalabas po tayong reaction video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye!